Ay, makinig kayo ha. Walang labas-pasok. Ano, ganyan kasi nagbabible tayo. Makinig kayo para kay Lord to. Hindi para sa atin lahat. Sige, sa hapong to, mga bata, makinig kayo. Para na rin tayo nagsasamba sa Panginoon. Diba? Hindi puro tayo trabaho, laro. Makinig naman kayo para naniniwala kayo may Diyos. Diba? Kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, ganun din tayo. Tayong lahat pinagpapala ng Diyos. Dahil yung buhay natin, yung hininga natin ay galing sa Kanya. Diba? Maraming batang namamatay, maraming matatandang namamatay din. Pero magpasalamat tayo dahil buhay pa tayo, di ba? Hinala kayo, buhay tayo. Saan galing ang buhay natin? Sa Diyos. Kaya sa hapong ito, tayo ay dadako na sa ating mahalagang gawain sa Bible ng ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, aawit muna tayo. Ito ang ating aawitin. Ayan. Bakit nga ba? Diba? Kakanta tayo ha. Yan na. Sundan nyo na lang. Awitan natin ang bakit nga ba? Samba ka, bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, oh Diyos, wala na iba. Bakit nga ba minsan pa? Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala.
Diyos, wala nang iba. Mahal kita. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Katapatan. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpapailanman, luwal at kita. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwal at iika. Panginoon, Panginoon, may buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Salamat, O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Isus, salamat! Isus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat, minsan. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka,
dakila ka, dakila ang pag-ibig Dakila ka for the last time. dakila ka, dakila ka, Dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Oh Jesus. Kaya ay manalangin tayo ng maraming salamat sa Diyos ng Diyos kung po narito sa dakilang pangalan Panginoon upang kay ani ihayag sa lugar nito Diyos at patuloy na ipakilala Panginoon ang dakilang pangalan ka sa lugar nito Diyos. Dalayan ko guys na pagpalay niyo po narito Panginoon na nakikinig sa iyo, O Diyos, makakarinig na yung mga kunting balita, Panginoon. Maging ang lugar nito, O Diyos, dalangin namin ay patuloy niyo pong pagpalain, financially, materially, Panginoon, at ang kapayapaan ay siyang patuloy na manatili sa lugar nito, O Diyos. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay siyang patuloy na maghari at magdulot, Panginoon, ng mga pagpapala, O Lord. Kaya, Lord, sa gabi mahapon ito, O Diyos, gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon, sapagat narito kami hindi sa amin sa ganang sarili lugar. Narito kami, O Diyos, dahil sa iyong pangalan, upang ihayag namin ang iyong kadakilaan sa lugar nito, O Diyos. Hindi mga papuring awit namin inaawit. Ang lahat nito ay inaari namin sa iyo, God, sa lugar nito, O Diyos. Bilang pagsamba namin sa iyo, Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon, sapagat ikaw ang Diyos na hindi namin nakikita, ngunit naniniwala kami, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya samahan niyo kami, pagpalain niyo ang inyong mga salita na mapapakinggan sa oras po ito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Manos po ng Santo, sa pangalan ni Jesus, at natin sabi na, Amen. Amen. And pray ng Panginoon sa hapong ito. Hello? Amen. Hello? Amen. Napagpala ba tayo sa awiting ito? Siyempre, galing ito kay Lord ang mga awiting ito. Hindi tayo umawit para dito sa sanlibutan, kundi umawit tayo para sa Panginoon. Diba? Sinong pinagpala ngayong hapon na ito? Mula noon hanggang ngayon. Paano mo siya pasasalamatan? Paano ka pinagpala ng Panginoon? Brother Jerry daw. Amen. Brother Jerry. Salamat sa Panginoon na sa pagkakataon nito na meron tayong gawain Bible study sa lugar na ito po sa ating bato na ito. Dulo ng batuan, dulo ng batuan. Dulo ng batuhan. Maraming salamat po at sa may-ari ng bahay na yun po naway po natin lang sa Panginoon na ang buhay natin kailangan mapunta sa Panginoon. Ating pasalamat ako sa mga batang ito. Sila po napakinig din naman sa salita ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Amen. So yun, maraming salamat. Ako si Brother Jerry, dati pong isang lasinggero. So ngayon, sa Panginoon. So, puri ng Panginoon, wala po ng mga bisyo na wawala. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin si Brother Jerry sa kanyang patutuo sa buhay niya. Kung saan ay binago siya ng Panginoon. Di ba? Walang imposible. Lahat tayo ay, sabi nga, makasalanan. Dati tayo nasa putikan. Sabi nga, nakapasok sa kaharian ng Diyos dahil tayo makasalanan. Diba? Kaya nandito tayo para pag-aralan ang kanyang mga salita ng Panginoon para sa ating buhay. Sabi nga, dapat magpasalamat tayo lagi. Diba? Huwag nating kaligtaan din ang pagdalo. Yung pagtitipon dahil mahalaga ito para sa ating spiritual na buhay. Dahil ito tayo na nagpapalakas, dito tayo kumakain. Sabi nga, kung kumakain tayo sa ating physical na buhay,
dapat pakainin din natin ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diba? Kaya, kung tayo pinagpala ng Panginoon, dapat pasalamatan natin siya sa araw-araw. Diba? Kaya, darating ang panahon, hindi na tayo magpapasalamat kasi wala na tayo rito. Diba? Habang narito tayo sa lupa, dapat natin kung anong binigay ng Diyos sa ating buhay, pasalamatan natin yan at ibalik sa Kanya ng may pasasalamat. Ba? Sino pa ang magpapatuto sa buhay? Si Sister. Salamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-gising ko sa madaling araw. Una ko lagi nagigising. Hindi ko na nakakalimutan na siya kaagad ang naiisip ko. Nagpapasalamat ako sa lahat na binigay niya sa amin noong mga panahon na yun na mga bata pa kami. Oo, na hindi kami pinabayaan. Lahat na binigyan kami talaga ng mga kalakasan, kaligtasan sa buhay. At sa lahat, na marami talaga, malaki ang pasalamat ko talaga. Kaya lagi siya nakaagapay sa amin. Salamat Panginoon, salamat ng marami. Amen. Nga, salamat tayo dahil ang salita ng Diyos ay buhay, di ba? Saan tayo pupunta kung wala tayo sa Panginoon? Aanin pa yung salita ng Diyos kung di naman tayo nakikinig? Baliwala lang sa atin, di ba? Kasi hindi nga, pasalamat tayo dahil ang salita ng Diyos ay nakarating dito. Tinanggap ng ating isang kapatid na kung saan ay buhay ang salita ng Diyos. Sabi nga, kung di tayo tinawag ng Panginoon, sino nga ang tatawagin? Ang mga unbeliever para makinig ka sa kanila? Kundi, siyempre may gagamitin ang Panginoon na manggagawa para ihayag ang kanyang mga salita. Di ba? Kahit kakaunti lang tayo, basta ang mahalaga, naririnig nila ang salita ng Panginoon. Diba? Kaya purihin natin ang Diyos dahil sa habang narito pa tayo sa lupa, mayroong nangangaral at mayroong ding nakikinig. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng kumpletong katawan, kamay, paa, etc. Dahil may gagawin ang Diyos sa buhay natin. May purpose ang Diyos at may layunin sa buhay natin. Hindi lang tayo ipinanganak dito sa lupa para kumain, matulog. Di ba? May purpose ang Diyos sa buhay mo kung bakit ka nakikinig dahil may tainga ka. Binigyan ka ng Diyos ng tainga para makinig ka. Binigyan ka ng Diyos ng kamay para gawin mo. Paa para ilakad mo. Para makinig ka ng kanyang mga salita. Kaya, sabi nga, kung walang salita, wala tayo rito. Di ba? Di tayo nakikinig. Saan tayo ngayon? Andun, dami nating problema na dumarating. Lahat parang napapariwara tayo. Diba? Kaya pasalamat tayo. Sabi nga, kakaunti lang. Sabi nga sa Mateo, kakaunti lang ang makakapasok sa kanyang kaharian. Hindi lahat. Kasi sabi nga, maraming mapapahamak sa impyerno. Sabi nga, maraming mapapahamak kasing dami ng buhangin sa dalampasigan ng mapapahamak. Kaysa yung makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Pili lang. Kumbaga sa ginto, idadarang ka, magiging pure ka talaga para sa Lord. Diba? Magiging pure ka sa Panginoon. Lilinisin tayo ng Diyos. Hindi yung papasok ka sa langit na madumi ka. Diba? Yung mayaman niya na mayaman. Pag hindi ka maganda yung suot mo, hindi ka papasukin ng mayaman. Dito pa yun sa lupa, ha? How much mo sa langit na ang lahat marumi tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Pero dahil sa habag ng Diyos, nandito ang kanyang biyaya sa atin, ibinigay. Kaya kakaunti lang talaga ang makakatanggap nito. Diba? Kaya puri ng Panginoon sa hapong ito. Sino pa ang dapat magpasalamat sa Panginoon? Kaya kung mapasalamat ako dahil sabi nga walang bagyo, nandito tayo lagi tuwing Lunes, may makikinig man o wala, pasalamat pa rin tayo sa Lord.
Dahil nandito pa rin ang kanyang salita, pinapahayag ng ating tagapagsalita. Kaya, kung ang Panginoon at makinig tayo, ipahiram natin ang ating mga tenga. Diba? Kung may tenga kayo, ipahiram yan para kay Lord. Hindi lang tayo puro laro, kumain, matulog, kumain, matulog, di ba? Hindi yun ang gusto ng Lord, kundi nagagawin ng Diyos sa buhay at nagagawin ka sa Kanya. Amen? Kaya, Amen. palakpakan natin ang Diyos. Kaya sa hapong ito, iperam natin ating mga tenga, ang ating puso para makarinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya tawagin na po natin ang ating tagapagsalita, walang ibang ating pastor. Amen. Okay, magandang hapon, no? Ay hapon sa ating lahat sa nandito. Sabi nga ay hanggat nandito tayo sa mundo ay hanggat ang Biblia ay nababasa pa natin, sabihin welcome pa yung tinatawag na kaligtasan ng bawat isa sa atin, no? Kaya dalangin natin na hindi lang tayo ang makakarinig ng salita ng Diyos, kundi darating ng panahon na sila man ay magkaroon ng time at panahon na paglingkuran din ang Diyos. Kasi nga, darating ang araw na mawala nga tayo. Si Brother Ramon nakahabol. Pag mawala tayo, basta ka bro, ito na pala ating preacher eh. Ito na pala ang preacher natin eh. Ito na, ikaw na pala, ikaw nang Yan ang sasalang picture dyan. natin. Ha? Ikaw nang sasalang. Tayo na dito. Tayo ka na, dito ka na. Ako. Ikaw na magtuturo eh. Ikaw na. Ano yan? Ikaw eh, wala. Ikaw nang magsasalita. Ikaw na magsasalita. Sa Bible study. Ako mag-exhort? Oo, yan. Oo, sabi ko ikaw diba? Schedule mo ngayon, nakakalimutan mo eh. Nakaran, wala ka eh. Ikaw ngayon. Ito, magandang topic natin ngayon, magandang topic. Amen. Ako pa naman sana maganda kasi dumating ka. Talaga ikaw para sa Para sa ito. Barangay, ikaw. Oo, ako sa barangay. Kahapon nung nakaroon ng Lawrence, nung barangay. Kaya papalitan tayo. Okay. Diyan ako, Pastor. So, dito ka. Pag-awit ko, Brother Jerry. Welcome po. Yan. Sabi kasi na anak mo doon si Brother Jerry. Wala. Kaya kakanta pa tayo, hindi na. Mahagap pa ng oras eh. Tapos na. Okay na, okay na. Dito ka na. Kanta Mon. muna uli. Kakanta ulit, dali na. Yun tayo sa ano. Yan. Okay. Salamat. Para pang one out ni... Or para. Yan. Kaya. Ako, wala tong picture natin. Kaya... Okay. Mati ka mo, pamati. Okay. Ay, maglabad nga ni kay Muro yung tabakaan. Sabi ko, pag-sunod, pag-iwasunod ka, pwede rin ang taga din niya ahon. Salamatan natin ang Diyos. Salamat naman ako dito. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Oh. For the last time, Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo
pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Lord, muli ka kayo naman sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Una, siyempre, sa ating Diyos na hindi nakikita at siya ay Espiritu. Tinuutos niyang sambahin siya sa Espiritu Tuhan. So, wala po tayong mga Biblia. Sundan niyo na lang po ang aking binabasa. Gusto kayo maingay. Biblia kakainin. Amen. Buksan natin ang aklat ng Mateo. Mateo, kabanatang 1. Basahin natin kabanatang 1. Hanggang Kabanatang 1. kabanatang 1. Hanggang simula sa kabanatang 1, versikulo 1 hanggang 25. Basahin natin ang buong 25. oh, Mateo chapter 1, verse 1 hanggang 25. Makinig makinig. Ha? Basta, Ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, magwala kayo. na anak ni Abraham, naging anak ni Abraham si Isaac, naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah, at ang mga kapatid nito. Naging anak ni Judah kay Tamar, sina Perez at Sira. Naging anak ni Perez si Herson, at naging anak ni Herson si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Naasson. At naging anak ni Naasson si Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. Naging anak ni Jesse si Haring David. At naging anak ni David sa asawa ni Urias si Solomon. Bathsheba na po ito. Naging anak ni Solomon si Rehoboam. Naging anak ni Rehoboam si Abias. At naging anak ni Abias si Asa. Naging anak ni Asa si Jehoshaphat. Naging anak ni Jehoshaphat si Joram. At naging anak ni Joram si Uzias. Naging anak ni Uzias si Jotham. Naging anak ni Jotham si Ahaz. At naging anak ni Ahaz si Hezekias. Naging anak ni Hezekias si Manasis. Naging anak ni Manasis si Amos. At naging anak ni Amos si Josias. Naging anak ni Josias si Jokinias. At ang kanyang mga kapatid ng panahon na galing silang bihag sa Babylonia. Pagkatapos silang dalhin bilang bihag sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Shealtiel, at naging anak ni Shealtiel si Zerubbabel. Naging anak ni Zerubbabel si Abiud. Naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Asor. Naging anak ni Asor si Sadok. Naging anak ni Sadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud. Naging anak ni Eliud si Elisar. Naging anak ni Elisar si Matan. At naging anak ni Matan si Jacob. Naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, ang lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14. Mula kay David hanggang sa pagdadalang
bihag sa Babylonia ay 14 na salinlahi. At mula sa pagdadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salinlahi. Verse 18. Ganito ang kapanganak kay Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakakulang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasan nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, "Si anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ipinaghililing niya mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak." Ito ang susing talata natin, susing talata sa 21. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Narito, nagdadalang tao ang isang birhen at manganganak na isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkatulog, ginawa niya ang pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit, hindi niya ito nakilala hanggang may panganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang pagpalain po ang salitang ito bago natin paliwanag, pinaralan, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang maraming nakapangyarihan sa lahat na siyang nilikha ng langit at ng lupa. Walang bagay kaming nakikita na hindi ito gawa ng iyong kamay at kamangamang kapangyarihan. Maging kami man, Panginoon, tinagurian ng espesyal na nilalang mo. Sa mga oras na ito, yung aming binasa na teksto ay napapanahon. Maraming tao ang hindi nila naiintindihan kung ano ba ang kalagahan ng pagkasilang ng aming Panginoon sa Kristo. Tulungan mo kami, O Diyos, paunawa mo po. Maaaring may mga kanya-kanyang pananaw sila, maaaring madagdag sa aming pag-aaral na ito ay bahagi ng prinsipyo na hindi nagbabago ang iyong mga salita. Marami, katulad nakaraan na aming pag-aaral, maraming mga sikta na pinipilipit ang katotohanan, subalit hindi ito mapilipit at hindi ito mapasubalian pagkat nangibabaw po ang katotohanan. Malinaw na ang katotohanan, Panginoon, ay kumikilos kasama ang Panginoon. Kaya umasa kami, Panginoon, na paunawa ko po ang aming pag-aaralan sa mga oras na ito. At bago kami magtapos sa aming panalangin, hihingi kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Alam namin, O Diyos, sa loob ng isang linggo may nagawa kami ng kasalanan na hindi namin pwedeng i-publish sa iyo itago. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan kung kami mayroong nasabi, naisip, nagawa na ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Sa halip, hindi po namin kayo pinangungunahan o inuutusan man. Turuan mo po ang aming puso na mandaraya, sabi ni Jeremiah, kung paano mo po tinuruan ang puso ng iyong lingkod na si David. Bagamat siya ay tinaguan ng malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kamay ni Bathsheba, kamay ni Uriah.
Paano pa kaya kami, Panginoon, ng iyong biyaya at awa lamang isang nananalaytay sa aming buong pagkatao. Kunyari po ang kalooban mo, Panginoon, na sa gayon, ay pagpatuloy namin ang kaloob na ipinagkaloob mo sa amin, lalo higit sa lahat na ipangaral namin ang iyong mga salita. Dahil ang iyong mga salita, Panginoon, sabi ng iyong lingkod na si Pablo, ito ang kapangyarihan ng bawat sumasampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sanlibutan o ang mundo itinuturo sa mga tao na kapag nalalapit na ang pagdiriwang ng Pasko, sabi nila, kanya-kanya silang o abala sila sa bawat pamilya, di sila magkanda-ugaga. Kung makikita mo sa Divisoria, puro sa lubong ng tao, tinawag mo, hindi ka papansinin kasi nga busy. Diba? Busy, parang di ka kilala. Kasi nga, hinahatak sila ng sanlibutan na kailangan mangyari na pag dumating yung December 25, kumpleto sa bahay. Ipinapakita yung dapat kainin araw ng Disyembre. Nandiyan yung mga nakakatakot na pagkain na nabibisan nilang kamatayan, napakamahal na lechon. At ang December, ito ang pinakamasayang buwan sa buong isang taon. Bakit? Kasi nga ang sanlibutan, hinahatak ang tao na pasalamatan, pagdiwang ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa maling pananaw. Bakit? Ang iba, pag tinanong mo, malungkot sa akin ang Pasko. Bakit? Wala akong pera. Mala sa akin ang 2024. Bakit? Wala kasing bonus. Walang cellphone na bago. Walang damit na bago. Wala malang pagsalo-saluhan sa lamisa. Hindi masaya ang Pasko. Okay? O yung mga bata, mag-iisip, magkano kaya ibibigay ng aking ninong? Diba? Maganda yun. Yun ang motibasyon ng sanlibutan na ang tao hinihiwalay sa prinsipyo kung ano ang kalagahan ng pagkasilang ng ating Panginoon Jesucristo. May dalawang puntos ako na ibibigay. Una, sabi ng 21, manganganak ang isang babae at pangangalanan mo itong Jesus. Sa atin, doon na natin pinapansin mga bata, pag tinanong mo, sino si Jesus? Siya, si Papa Jesus. Sino yun? Si Mama Mary. Bakit ganun ang kanilang pananaw? Nahatak sila ng sanlibutan at hindi sila natuloy sa tamang aral. Diba? Kaya ang salitang Jesus ini-ignore na lang. Pero sa Bible, itinuturo na banal na espiritu, napakalaki ang ginampanan ni Jesucristo. Sinilang siya, ginamit ang babae bilang kasangkapan upang isilang ang isang sanggol na pangangalanan ng Jesus. Ano ang malaking ambag o ginawa ni Jesus dito sa lupa? Sabi ng ating unang puntos, upang iligtas. Sino? Lahat ba ng tao? Hindi. Yaong mga pinili at hinirang. Pangalawa, upang tayo ay patawarin sa ating kasalanan na ang tao hindi niya kayang lumaya sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ito ang kanyang ginawa sa hindi naiintindihan ng tao dahil pinakikilos nga sila ng tradisyonal ng sanlibutan,
pinagdidiwang nila kuno si Jesus, December 25, tinignan mo yung kanto, nagiinuman, ang iba bangag, basag sa gamot, ang iba nagbibidyo okay. Pag tinanong mo, ba ano meron? Kasi isinilang ang Panginoong Jesucristo eh. Birthday niya. Hindi birthday ni Jesus eh. Kasi kung birthday niya, bakit kayo nagsiselebrate? Kayo yung bangag eh. Kayo yung lasing. Kayo yung nakaharang sa daanan. Hindi yun ang pananaw. Kung iyong nire-respeto, yung kinikilala, ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ganyang pamamaraan. Na ang iba, pag tinanong mo, walang kwenta sa akin ng Pasko, brother, huwag mong pakakausapin. Hindi kasi nila naiintindihan. Ito ang tama. Isiselebrate natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso. Iisipin natin na siya ang nagligtas sa atin. Tama? Siya ang nagligtas sa atin. Hindi ang reliyon, hindi ang pari, hindi si Pastor Alan, hindi si Pastor Ramon, hindi si Brother Jerry. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagligtas sa ating mga kasalanan, at hindi lang yun nagtatapos. May mga regalo ang Panginoon. Ano yung regalo ng Diyos? Yung kasiyahan ba na sa libutan na ang Panginoon bumaba sa lupa, binigyan ka ng kasiyahan, o sige, magdiwang ka, magsaya ka. Ito yung mga material na bagay. Hindi. Ang ibinigay niya, yung sarili niyang katawan at dugo. Yung laman at dugo na siyang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Kung isi-celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoon, lagi natin isipin, Lord, salamat! Wala man akong handa eh. Wala man akong pera, wala akong cellphone na bago, etc. Ano man, ang mahalaga, niligtas mo ako. Wala man akong anumang bagay na hindi kagaya ng iba, Panginoon, ang mahalaga, napatawad mo ako. Di ba? Nalala ko si Sara Duterte. Hindi siya magpapatawad. Hindi siya magpapatawad. Hindi ko naman sabi bakit. Sino ka ba? Yung ang Diyos nga eh. Magpatawad eh. Kahit gaano kalaki, karumi ang ating kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. Ang diwa ng Pasko madalas, ano ba talaga ang pinakadiwa ng Pasko? Ang sabi ng iba, magbigayan. Maganda yun. Kung may bibigay ka. Eh kung paano wala kayo bibigay? Hindi masaya. Di ba? Pinakadiwa ng Pasko, magbigayan, magmahalan. Totoo ba yun? Ang tamang diwa ng Pasko, mayroon kang kagalit na hindi kayo nagbabati sa loob ng ilang taon. Ito na yung panahon. Punta mo sa bahay nila at humingi ka ng tawad. Ang mahalaga doon, iunahan mo siya, humingi ng tawad. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sinumang pinatatawad ninyo, ay pinatatawad din naman ng Diyos. At kung sino man hindi nyo pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang. Ang diwa ng Pasko, hindi paramihan ng handa, hindi pagarbuhan ng Christmas light, hindi pagandahan ng damit, hindi pagandahan ng mamahaling cellphone. Hindi yung bagong kulay ang buhok mo. Hindi yung bago ang damit mo, mamahalin. Hindi yung marami kang handa. Ang laging isipin ng totoong Kristiyano, ako, sabi ni Pablo sa Korinto, dapat tanggapin ang salita ng Diyos dahil ito'y katotohanan. Dahil bumaba si Kristo sa lupa upang iligtas. Sino? Ang mga matuwid, ang mga makasalanan. Sabi ni Pablo, at ako ang pangunahin dito. Diba? Kung meron tayong katabi na wala sa Panginoon at tayo na sa Panginoon, sasabihin nila, anong meron ka? Bakit yung kapitbahay ko wala sa'yo? Tao din naman siya, tao ka rin.
Sabi mo, kung wala siya, ako pinaawaan ng Diyos. Tama? Brother Jerry? Yun ang magandang regalo ng Panginoon sa araw ng kanyang pagkakasilang. Bigyan tayo ng awa. Hindi lahat ng tao kinaawaan. Kaya nga may nagtanong sa akin kahapon kapitbahay ko, Brother Ramon, ano ang manifestation na ikaw nga itinawag ng Diyos? Tapos simple lang naman sagot ko. Number 1, ikaw ang nakakaalam ng Panginoon. Pangalawa, hindi ka papayag, hindi ka makakadalo sa Diyos. Pangatlo, hindi ka rin papayag na hindi mo bubuklatin ang iyong Biblia para magbulay-bulay. Yun ang palatandaan na pinawaan ka ng Panginoon. Hindi lahat ng tao eh. Ang ibang tao, dala-dala ng Bible, kunwari para sabing Kristiyano, pero ipapatong sa Panginoon. Diba? Kung kailan niya malaala, sa kanya kukunin, na born again na yung mga anay. Diba, mana? Dapat ang tunay na Kristiyano, araw-araw, sabi ni Pastor, pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga ginawa ng Diyos, nidukan niya yung mga tao na gawin niya kasi yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Kung kumakain ng ating katawang lupa ng pagkain na nabibili sa palengke, how much more yung mga Biblia na binabasa natin. Kaya ang napakahalaga sa mga Kristiyano, malaya na tayo na wala man tayong handang, mahalaga doon, isipin natin, ano ko yung handa, pansamantala lang yan eh. Pagkatapos ng Pasko, wala na, itatapon na yan, ipakakain na sa mga hayop eh. Ang hindi kayang ipakain sa hayop at hindi kayang itapon, yung iligtas ka ng Panginoon. Yung patawarin ka sa kasalanan mo. Kahit saan ka pumunta ngayong sulok ng mundo, walang korporasyon na pwede kang mga hasilan, patawarin ka. Ang Diyos lang ang may authority na patawarin tayo sa ating kasalanan. Kaya, ang pinakadiwa ng Pasko, hindi yung material na bagay. Ulitin ko, napunta rito ang ating Panginoon ng katawang tao. Hindi siya nagbigay ng material na bagay. Magpakasaya kayo, magpakalunod kayo. Eto, binibigay ko sa inyo. Hindi. Pumarito siya sa lupa. Inihandog niya ang kanyang laman at dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang layunin pag namatay ang ating Panginoon Kristo, binanggit ko na puntos, tayo ay iligtas, tayo ay patawarin. Hindi lahat ng tao may kaligtasan. Kaya maraming tao, sabi ko nga, dudugtong ko pa, marami ang tao pumapana, umaalis sa sanlibutan. Hindi, para mag-abroad. Umaalis sila na walang balikan. Ang tanong, alam kaya nila kung saan sila patungo? Nalala pa yung mandarasal dyan sa GK. Namatay, awan ko sino nagdasal sa kanya. Kilala mo yung pastor, di ba? Mandarasal yun. Lahat ng mga namamatay sa pilan, siya ang nagdadasal. E nung mamatay siya, ang tanong, sino nagdasal sa kanya? Nakakaawa yung mga ganitong tao. Kaya mga kapatid, ang hamon, maging ating pastor, ginagamit ng Diyos, na ang pagkakatipon, gawain, napakahalaga ito. Bakit? Para mas lalo tayo lumalim. Amen. Lumalim, maging matatag ang ating pananampalataya, at tumibay din ang ating kaluluwa na anumang sitwasyon na dumaan sa atin, kaya nating harapin. Bakit? Kasi malalim tayo. Naiintindihan natin, naunawaan natin ang salita ng Panginoon, yung papalakas sa atin. Kaya, yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, tandaan natin, hindi siya nagatid ng regalo, hindi siya nagatid ng kasiyahan para magpakalasing ka, maghara-hara ka dyan sa daan. Ang turo sa atin ng kapanganakan, isipin mo, ikaw di ka karapat-dapat, hindi ka karapat-dapat, na tayo kandidato sa impyerno eh. Walang papasok sa langit. Sabi ng Bible ng Roma 3, walang matuwid. Wala kahit isa.
walang humahanap sa Diyos. Anong hinahanap nila? Paano yumaman? Paano magkapera? Paano mga ibang bansa? Pero ang Panginoon din nila hinahanap. Ang pinagkalooban lang ng Diyos na meron tayong pananabik na hanapin siya, yung ginawa ng Panginoon. Kaya lagi nating isipin, kahapon ito, darating ang Pasko, na sinicelebrate ng sanlibutan na ang Panginoon daw tinanganak ng December 25. Malaya tayo dyan. Walang nakatalaga sa Biblia na December 25. Alam natin, pinanganak ang Panginoon, hindi para ipagdiwang ang Pasko. Pinanganak ang Panginoong Kristo. Sipin natin, ano ang ibinigay sa iyong regalo? Ligtas ka at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Maraming salamat po. Yan lang po. Amen. Purihin ang Panginoon sa habang ito at napakabuti ang Diyos dahil ang kanyang mga salita ngayon ay nahayag patungkol sa kanyang kapanganakan. Diba narinig natin, napakaganda at napaka-amazing yung kanyang salita dahil ito ay buhay at naghihimala. Sabi nga, kamangha-mangha, di ba? Dahil sa kanyang kapanganakan, narito siya para hindi sabi nga, magliwaliw, maglamierda, kundi sinilang siya sa mundong ito dahil may ginawa siya sa atin. Tanong, may magagawa ka ba para sa kanya? Wala, di ba? Sabi niya, ang lahat nga ay nagkasala. Walang matuwid, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10. Kaya binayayaan tayo ng Diyos para makarinig at sabi nga makalanghap ng sariwang hangin katulad ng ganitong hangin na napakabuti ang kanyang salita. Diba? Napakasarap kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Kung paano niya tayo binigyan ng authority para makakilala tayo sa Kanya. Diba? Kaya po rin ang Panginoon, napakabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya, kakaunti lang, sabi nga, ang nakasumpong nito. Pili lang. Kasi, kahit ihain mo yung salita ng Diyos sa tao na hindi naman nila iniintindi, di ba? Hindi yun eh. Hindi yun. Kahit sabihin mo, sister, mag-Bible study tayo sa inyo. Ay, pastor, busy ako. Yun ang mga taong wala sa Lord. Hindi nila hinahanap. Kaya, hindi buhay ang kanilang mga espiritu. Mga patay pa sila. Kaya, purihin ang Panginoon sa hapong ito dahil naihahayag ang salita ng Diyos dito sa batuhan. Kaya bihira lang, di ba? Nakakarinig ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay natin dahil napakabuti ang Diyos sa ginawa niya sa atin. Bakit ngayon may sasabihin ako sa binagsak mo? Ano ba tayo? Nakabidyo tayo. Okay. So, sabihin ko sana sa linggo pa kasi pasok pa natin dito, napansin ko, napapansin ng Panginoon na meron talaga tinagda na pagpapasan dito, katulad mo rin maraming bata. So, naano pa tayo, dapat pasok dito, natin mag-video sa Panginoon. Karindi sila po dyan kasi Bible study. Tama ba? Kasi marami na ako natin ng Bible study talagang pasok pa lang. Meron ka agad sa Bible study tayo mga anak, diba? So napapansin natin, natapos ang mag-upis sa pasaralan, tapos napapansin natin, ang pagbasyo, para din sa atin, karunungan, tulungan topic. Tapos ang lang natin, ito isa lang. So, ibig sabihin tayo, ito paano mo naman tayo sa isa. So, natutuwa nga kasi, ang topic kasi ni Pastor Ramon, yung sinasabi yung nagkaroon ng bagong kapayapaan o Panganakan. sinilang kung anong ginagawa. Kasi kaya nagkakaroon nila yung na kalayawan o pagdibisyon. So, hindi kasi sila nilang Panginoon. Pero tayo,
nandun na po tayo na talagang bawal na yun kasi kung saan ito malikilala. At ito napansin ko kanina, totally, ang gusto ko sana may isang bata rito, makapaupo. Pero may bata rito, nakapunto, sabi ko na lang pangalan, tapos dito. So, ibig sabihin, may dalawang naniniwala kay God o hindi, kasi hindi na alam. So, ibig sabihin, hindi na alam, nabibigay sila. Ito napansin ko kanina dyan, alam, nakakatawa. Hindi ko alam kung banlag siya. Ibang tingin niya parang duling. Sabi, inanin ka rito. So, ibig sabihin, kung tayo man may alam, tapos na naano natin yung gawain, hindi na pa sa pupunta rito. Tapos ang gawain eh. So, ibig sabihin, hindi na natin dapat, ay kasi tapos na eh. Nagawa nyo? Kasi ganyan ang napapansin ko. Kaya ang sinasabi kong kahapon ng testimony ko, kung tayo talaga lingkod ng Panginoon, sino sasama? So, anong nagtaas, ilan tayo doon? Ilan? Nabilang ba? 8? Sister? Ilan pa tayo nung nag-church kahapon? So, lahat walang nagtaas. Ibig sabihin, hindi ba nakataas, pero umuho. Diba? Pero ang umatin rito, ang tayo, 4 lang. Kasama na, 4 na. So, may nakuha kayo doon. Diba? May nakuha kayo na ibig sabihin. Kaya nga sinasabi, pag dating sa Bible study, inaayos po yun eh. Inaayos. Kasi katulad nga, nalilisip ko, kumakanta sa pasuralan, may tumitalaok, mayroon dito hindi naiintindi ng mga bata, kasi Bible study po yun, kailangan mapasama sila. Yun ang nano ko. Kasi di ba nag-ano ko, yung nag-preaching ako noong 2023, alam mo, hindi ako na ano doon sa mga tilaok, di ba ingay tilaok, pinus ko nga eh, tapos kumakahol. Ano ibig sabihin? Sabi ko nga, anggara naman. Kasi yung topic ko, Mikas 5:1-5, yung magkakaroon ng kapayapaan. Nakuha nyo? Pinus ko yun eh, kapaya, kaya pumunta si Jesus dito, kapaya. Katumbal sila sa topic ni Pastor Ramon doon sa Mateo. Magkahawig. Di mo, dami siya nilahi. Bago na maano si Susi. Oh. So, ibig sabihin, kailangan tayo meron kapayapaan. Nasa Mikas po yun. Kaya paborito ko nga yun eh. Hindi wala tayong kapayapaan pag wala si Jesus. Nakuha niyo? So, yun lang. Ang inaano ko, pag yung Bible study, nakaredy. At siyempre, siguro mag-ano kung anong halimbawa, meron tayong pamilya ng kunti, may nagtatagal. Kahit wala naman wala, okay lang yun. Pero, paano rin yun sa mga bisita. Kasi ay, ganda pala nito. Halimbawa, may regalo si God. Pag-ibig. I love you. Parang ay, mahal kita. Parang gano'n, mahal kita dahil sa Panginoon. Hindi sa itong topic mo. So, yun lang. Salamat sa karagdagan po natin. So, yan. Ito natin. Malaking bagay talaga. Although sa ating mga Bible study, talagang sa mga ganito talagang mayroon talagang mga obstruction, mga ano. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, 2 man o 3 nakakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanang kalagitnaan. Kasi ang hirap talagang mag-invite ng mga tao. Hirap. Lalo sa ganito mga gawain. Wala kang pain, Pastor. Pag wala kang pain. Pag wala ka talagang pain, napakahirap. No? Pero ganun pa man, umatin man sila o hindi, ang mahalaga doon, nalaman nila na may gawain dito. Para pagdating ng panahon na nagkaroon ng rapture, pagdating ni Jesus Christ, wala silang maidahilan. No? Kasi, ang ano naman natin, hindi naman ito pilitan eh. Parang Vita Plus lang ito, hindi pilitan. Nasa iyo kung paniniwalaan mo o hindi. Ibig sabihin, at least tayong naniniwala, gusto natin ibahagi yung mga bagay na ating nakita at ating natutunan at yung ating napaniwalaan na darating ang araw, yung pangako ni Jesus Christ ay makamta natin yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya tayo narito para i-share sa kanila. Kaso ang problema, ayaw naman nila. No? Ayaw naman nila. Pero hindi, sabi, hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. No? Ibig sabihin, hanggat ang gawain naman ng Diyos, hindi pang santo, 2 taon, hindi ngayon lang, may sunod pa na kululubin ng Diyos, kung buhay pa tayo, mayroon pa tayong Lunes. No? Hindi naman natatapos ang Lunes eh. Ibig sabihin, yung mga ini-invite natin kanina, hindi dumalo ngayon, pwede dadalo sa Lunes. Kasi hindi pa naman tapos, no? Kaya, so minsan, Bargeri, minsan marami rito. Minsan naman, kaunti. Ganun talaga yan. Minsan marami, minsan kaunti. At may mga batang makukulit,
Hindi mga mababatang mababait. Ayun No? talaga ito. Meron yung mga bata na ano. Pero sabi nga, huwag tayo pa-distract doon. No? Huwag tayo pa-distract doon. Basta kung ano yung pinagagawa sa atin ni Lord, tuloy lang tayo. Ako'y naniniwala, darating din yung araw, ay yung ating hinihingi na madagdagan tayo o makakasama natin sa paglilingkod sa Panginoon ay bibigay sa atin ng Diyos. No? Kaya salamat sa mensahe na ating po napakinggan at kasama natin si Brother Jerry sa gawain ng Panginoon. At alam ko hindi lang ito, marami pa natin na maano pa. Mamaya may gawain po tayo doon sa kala chairman sa Barangay 105 alas 6. No, doon naman ay may mga bago naman ano natin doon, bagong mga kaluluwa ang ating haharapin. Doon ay minsan marami rin, minsan kaunti lang din. No, ganun talaga yun. Basta important, mahalaga ay hindi tayo nanginawang sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, awitin natin give thanks with the good for heart. At siguro, closing prayer ni Brother Jerry, no? Sa ating awitin pa natin give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He is give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He is and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ako si Brother Jerry sa pamuling panalangin. Maraming salamat sa mga sister ng Panginoon, sa kalan, sa alaman, sa kanyang pinahalagang susunod sa Panginoon, sa kanyang pagkasilang Jesus Christ. Maraming salamat sa mga batang tulugan. Bigyan mo sila ng oras upang makakontinue sa tulugan. Susunod sa Panginoon, sa Panginoon na tupadan yung mga tungkol sa mga ito ng kapayapaan ng kabataan na hindi malayo sa lugar. Maraming salamat sa mga kaligtasan dyan. Maraming salamat sa pahain ko God. Pagpalain ko Panginoon o sa nagtak na dito lugar. Karoon ng buwan dito lugar. Maraming salamat sa karoon na sa pagkakas. Maraming salamat Panginoon. Dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tambay tayo. Sino matanda sa inyo? Alam mo kung anong oras kayo isinilang. Anong oras? Alam niyo. Alam mo. Sinong naunang lumabas? Hindi. Okay lang, alam mo. Tinan mo, alam nila. Ikaw unang lumabas.